Hello, kamusta ka? At welcome back sa channel ko. Napansin mo ba minsan, yung ibang relasyon hindi naman agad nasisira dahil may ibang tao. Pero unti-unti, parang nagkakalayo lang talaga yung loob ng magkasama. Yung tipong dati simpleng tingin lang, kilig na. Ngayon kahit magkatabi na, parang ang layo pa rin ng isip. Tapos darating yung tanong sa isip mo, tahimik lang. Saan ba ako nagkulang? O kaya, bakit parang may hinahanap pa siya sa iba? Hindi yan agad dahil sa malaking problema. Kadalasan, mga maliliit na bagay yan na naipon. Mga bagay na hindi napapansin, hindi na pag-uusapan, o minsan naman, alam pero hindi pinapansin. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ng diretso, pero mahinahon. Paano ba natin mapapalakas ang relasyon para hindi siya maghanap ng atensyon, lambing, o connection sa iba? Hindi ito tungkol sa kontrol. Hindi ito tungkol sa pagsakal. Ito ay tungkol sa pag-aalaga ng relasyon habang may oras pa. Lalo na para sa mga nasa edad 25 hanggang pataas, alam mo na ang buhay hindi na tulad ng dati. May trabaho, responsibilidad, stress, minsan may mga anak pa, bills, pagod, at minsan sarili mo na nga hindi mo na rin naaasikaso. Kaya sa gitna ng lahat ng yan, madalas yung relasyon ang unang napapabayaan. Ngayon umpisa natin sa isang simpleng pero napakalalim na bagay. Yung pakikinig. Hindi yung pakikinig na nakatingin ka, pero iniisip mo yung sasabihin mo next. Yung tunay na pakikinig. Yung kahit pagod ka, kahit paulit-ulit na yung kwento niya, pinipili mong pakinggan pa rin siya na parang mahalaga siya sa'yo kasi mahalaga talaga siya. Alam mo, maraming relasyon ang unti-unting lumalamig, hindi dahil wala ng love, kundi dahil wala ng naririnig na naiintindihan kita. Kapag ang isang tao pakiramdam niya hindi siya pinapakinggan sa sariling bahay o sa sariling partner, unti-unti siyang hahanap ng taong makikinig sa kanya sa ibang lugar. Hindi agad yan romantic minsan. Minsan simpleng kausap lang, pero doon nagsisimula. Kaya tanungin mo sarili mo minsan, kailan ka huling nakinig na hindi nagmamadali? Hindi para sumagot, kundi para intindihin talaga. At kasunod nito, hindi lang pakikinig ang importante, kundi yung pakiramdam na siya ay napapansin. May mga tao na hindi naman demanding, hindi rin mahilig magreklamo. Pero kapag matagal silang hindi napapansin, doon sila lumalayo, emotionally. Yung simpleng kumusta ka na may totoong interest, malaki ang epekto niyan. Yung napapansin mo yung pagod niya kahit hindi niya sinasabi. Yung napapansin mo na parang tahimik siya ngayon kaysa dati. Minsan kasi sa tagal ng relasyon, nagiging routine na lang lahat. Good morning, kain, tulog, trabaho, ulit. Pero ang relasyon hindi dapat parang schedule lang. Kailangan pa rin ng moments na mararamdaman ng partner mo na nakikita kita, hindi lang kita kasama. Kasi ang totoo, hindi lang katawan ang gustong kasama ng tao. Gusto rin niyang maramdaman na mahalaga siya sa paningin mo. At dito papasok yung isa pang mahalaga. Yung respeto sa maliliit na bagay. Alam mo, may mga relasyon na hindi nasisira dahil sa malalaking away, kundi dahil sa paulit-ulit na maliit na hindi pagrespeto. Yung pagsagot ng pabalang. Yung pag-ignore sa nararamdaman niya. Yung pagbibiro na nakakasakit, pero sasabihin joke lang naman. Sa simula, tinitiis lang niya. Pero habang tumatagal, nagkakaroon ng distansya sa puso. Kasi ang respeto parang hangin sa relasyon. Hindi mo siya nakikita, pero kapag nawala, ramdam na ramdam mo. Kapag ang isang tao hindi na niya nararamdaman na nirerespeto siya sa relasyon, kahit gaano pa kayo katagal, doon siya nagiging vulnerable sa atensyon ng iba. Kasi sa ibang tao, kahit panandalian lang, nararamdaman niya ulit yung respeto na hinahanap niya. Kaya hindi lang love ang mahalaga. Dapat may kasama itong awareness sa tono ng pananalita, sa paraan ng pakikitungo, at sa simpleng pagtrato sa isa't isa araw-araw. At bago tayo magtuloy, isa pang bagay na madalas hindi napapansin pero sobrang critical. Yung consistency. Hindi yung minsan mahal, minsan malamig, minsan sweet, minsan parang wala lang. Alam mo yung ganyan? Nakakalito yan sa partner. Kasi ang puso ng tao hindi gusto ng hulaan. Gusto niya ng stability. Gusto niya ng pakiramdam na kahit anong mangyari, may emotional home siya sa'yo. Kapag inconsistent ang trato, doon nagsisimula ang pagdududa.
At kapag may duda na, doon na pumapasok yung paghahanap ng clarity sa ibang tao. Hindi naman agad betrayal yan. Minsan simpleng kakausapin ko lang to kasi mas stable siya kausap kaysa sa partner ko ngayon. Pero doon nagsisimula ang gap. Kaya mahalaga na kahit pagod ka, kahit stress ka, ipakita mo pa rin na hindi nagbabago yung pagtingin mo sa kanya. Hindi perfect, pero steady. Kasi sa relasyon, yung steady ang nagbibigay ng security. At dito nagiging malinaw yung isang bagay. Hindi sapat ang pagmamahal lang na nararamdaman. Kailangan din itong naipapakita sa consistent na paraan, sa araw-araw na simpleng pakikitungo. Ngayon habang mas lumalalim pa tayo sa usapan na ito, mas makikita natin kung paano ba natin mas mapapalakas yung emotional connection para hindi na kailangang maghanap pa ng validation sa labas. Ngayon, dun sa mga pagkakataon na akala mo okay naman lahat, pero may mga bigla kang mapapansin na parang may kulang. Doon madalas nagsisimula yung tunay na test ng relasyon. Kasi hindi naman palaging may away bago lumayo ang tao. Minsan, tahimik lang. Parang okay sa labas, pero sa loob may mga hindi nasasabi. At kapag paulit-ulit na hindi na ilalabas yung nararamdaman, doon unti-unting pumapasok yung emotional gap. Isa sa mga dapat mong bigyang pansin ay yung pagiging available mo emotionally. Hindi lang yung present ka physically kasi maraming magkasama sa iisang bahay, pero parang mag-ibang mundo pa rin ang isip. Yung isa busy sa cellphone, yung isa naman tahimik na lang din, hanggang sa maging normal na yung walang usap na may lalim. Minsan kasi ang partner hindi naman agad naghahanap ng iba dahil sa kulang sa love, kundi dahil sa kulang sa emotional connection. Yung simpleng, nandito lang ako, pakinggan kita na feeling. Kapag nawala yon, kahit gaano pa kalaki yung effort sa ibang bagay, parang hindi pa rin sapat. Kaya mahalaga na marunong ka rin mag-check-in sa kanya. Hindi yung parang interrogation kundi yung genuine na kamusta ka talaga na hindi minamadali. Kasi may mga tao na sanay na lang magsabi ng okay lang kahit hindi naman talaga. At dito pumapasok yung isa pang mahalagang bagay. Yung pakiramdam na safe siya magsabi sa'yo. Kapag ang tao hindi na siya comfortable mag-open up sa partner niya, dun siya hahanap ng ibang outlet. Minsan kaibigan, minsan katrabaho, minsan stranger pa nga online. Hindi agad yun betrayal, pero doon nagsisimula yung emotional shift. Kaya isipin mo, sa relasyon nyo ngayon, comfortably ba siyang magsabi ng kahit maliit na problema? O may part na siya na nag-iingat na baka ma-judge, ma-disregard, o hindi maintindihan? Kasi ang relasyon na matibay, hindi yung walang problema, kundi yung kahit may problema, safe pa rin magsabi. Ngayon, isa pa na madalas hindi napapansin. Yung appreciation. Alam mo, habang tumatagal ang relasyon, may tendency na maging normal na lang yung effort ng isa't isa. Yung mga ginagawa niya dati na kinikilig ka, ngayon parang expected na lang. Yung simpleng pag-aalaga, yung pag-intindi, yung pag-stay kahit pagod na siya. Kapag hindi na napapansin yung effort, unti-unti ring nawawala yung gana ng tao mag-effort. Kasi isipin mo rin, kung ikaw yung lagi nagbibigay pero parang wala nang nakakapansin, hanggang kailan ka rin magpapatuloy na walang acknowledgement? Minsan hindi kailangan ng malaking regalo o engranding gesture. Minsan simpleng, salamat napansin ko yung ginawa mo lang, malaking bagay na yon. Kasi dun niya mararamdaman na hindi siya invisible sa relasyon. At kapag naramdaman niya na appreciated siya, mas lalo siyang nagiging present, mas lalo siyang nagiging committed. Pero kapag puro na lang expectation at wala ng recognition, doon nagsisimula yung pagtingin niya sa labas ng relasyon para sa validation na hindi niya na nakukuha sa loob. Ngayon, isa pang mahalagang parte nito, yung emotional tone niyo sa isa't isa. Napansin mo ba, minsan hindi naman yung mismong salita ang masakit, kundi yung paraan ng pagkakasabi. Yung tono na parang inis, parang walang pakialam, parang ang dali mong i-dismiss yung sinabi niya. Sa tagal ng relasyon, hindi mo na napapansin pero yung tono mo pala nagiging distance builder. Kasi kahit mahal ka ng tao, kung palagi siyang napaparamdam na mali siya magsalita o hindi siya pinapakinggan ng maayos, unti-unti siyang mananahimik. At yung tahimik na yon, hindi laging ibig sabihin okay siya. Minsan ibig sabihin nun sumusuko na siya sa pag-express. Kapag umabot sa point na hindi na siya nagsasabi ng nararamdaman niya, doon nagiging dangerous yung emotional gap. Kasi sa labas may ibang tao na willing makinig, walang judgment, walang pressure. At doon pwedeng lumiko yung attention niya. Kaya bantayan mo hindi lang yung ginagawa mo, kundi kung paano mo siya pinaparamdam habang kausap mo siya. At bago tayo tuluyang lumalim pa,
isa pang bagay na sobrang simple pero sobrang bigat sa relasyon. Yung presence sa maliit na moments. Hindi yung kailangan laging grand dates o travel. Minsan yung simpleng sabay kumain, sabay tumawa sa maliit na bagay, sabay magkwento ng walang pressure. Yung moments na hindi scripted, hindi pilit. Pero totoo. Kasi sa mga ganong moments nabubuo yung connection na hindi madaling mapalitan ng kahit ano sa labas. At habang mas pinapalalim natin to, mas makikita mo na ang sagot pala hindi lang tungkol sa paano siya hindi maghanap ng iba, kundi kung paano nyo ba pinapangalagaan yung space na kayo lang dalawa ang may access. Hindi dahil pinipilit, kundi dahil gusto niyang manatili. At dito na papasok yung mas tahimik pero mas mabigat na parte ng relasyon. Yung emotional security. Alam mo, maraming akala nila ang security sa relasyon ay pera, stability sa buhay, o gaano kayo katagal magkasama. Pero sa totoo lang, ang pinakamatibay na security ay yung pakiramdam na kahit magulo ang mundo, safe ako sa'yo emotionally. Ibig sabihin, hindi siya natatakot magkamali sa harap mo. Hindi siya natatakot magsabi ng totoo. Hindi siya kinakabahan na baka isang mali lang niya, bigla mo siyang i-reject o itulak palayo. Kapag ang tao laging may takot sa reaksyon ng partner niya, unti-unti siyang maghahanap ng lugar kung saan pwede siyang maging totoo. At kung hindi niya makita yon sa relasyon, doon siya nagiging vulnerable sa ibang tao na nagbibigay ng mas light na pakiramdam sa kanya. Kaya tanungin mo sarili mo, sa relasyon niyo ba ngayon, pwede ba siyang maging mahina sa harap mo? O kailangan niya laging strong, laging okay, laging kontrolado? Kasi ang totoo, lahat ng tao napapagod din. Lahat may moments na gusto lang umiyak, maglabas ng sama ng loob, o kahit man lang magsabi ng hirap na ako. At kung sayo niya lang nararamdaman yung pressure, hindi comfort, dun siya magsisimulang maghanap ng ibang tao na hindi siya hinuhusgahan. Ngayon, isa pang bagay na sobrang underrated pero sobrang powerful. Yung emotional presence kahit walang issue. Kasi karamihan, present lang kapag may problema. Kapag okay, kanya-kanya na ulit. Pero ang relasyon hindi lang dapat umiikot sa crisis management. Dapat umiikot din sa araw-araw na connection. Yung simpleng titingin ka sa kanya at mararamdaman niya na, andito ka pa rin, hindi ka nagiging stranger sa akin kahit magkasama tayo araw-araw. Kasi kapag ang relasyon nagiging routine na lang, doon nagkakaroon ng emotional boredom. Hindi ibig sabihin wala ng love, pero parang kulang na yung spark ng connection. At yung boredom na yon, delikado yan, kasi doon pumapasok yung curiosity sa ibang tao na nagbibigay ng bagong atensyon, bagong pakiramdam, bagong excitement. Hindi agad cheating yan sa simula. Minsan simpleng, ang sarap pala kausap nito, ang gaan niya kausap. Pero kung hindi ma-address yung emotional emptiness sa loob ng relasyon, doon siya lumalalim. Kaya importante na hindi lang kayo magkasama physically, kundi may emotional engagement pa rin kahit sa simpleng araw-araw na moments. Ngayon, isa pa na madalas hindi sinasabi pero totoo, yung feeling na pinipili ka. Hindi lang yung pinili ka nun, kundi yung pinipili ka pa rin ngayon. Kasi may mga relasyon na okay lang sa simula pero habang tumatagal, parang naging convenience na lang. Kasama ka kasi nandyan ka na, hindi na dahil conscious choice ka araw-araw. At kapag naramdaman ng isang tao na hindi na siya actively pinipili, doon pumapasok yung tanong sa isip niya. Kung hindi na ako special sa kanya, baka may ibang mas makakapagparamdam nito sa akin. Kaya kahit sa simple lang na paraan, mahalaga na maramdaman niya na pinipili mo siya. Hindi dahil obligado ka, kundi dahil siya talaga yung gusto mong andyan sa buhay mo. Yung simpleng effort na magtanong, makinig, mag-adjust, magpatawa, magbigay ng oras kahit pagod. Lahat yan small reminders na pinipili mo pa rin siya. At sa huli, isa sa pinaka-importante sa lahat ng to, yung respeto sa individuality. Kasi minsan sa relasyon, nagiging focus lang tayo sa kami, nakakalimutan na may ikaw at ako pa rin. May sariling mundo, sariling pagod, sariling pangarap. Kapag masyadong nasakal yung individuality, doon nagkakaroon ng urge na humanap ng space sa labas. Hindi para umalis agad, kundi para makahinga. Kaya bigyan nyo rin ng space yung isa't isa. Hindi yung kontrolado, kundi yung pinapahintulutan mong maging sarili siya kahit nasa relasyon siya. Kasi ang matibay na relasyon hindi yung magkadikit palagi, kundi yung kahit may space, bumabalik pa rin kayo sa isa't isa dahil gusto nyo, hindi dahil kailangan nyo lang. At habang hinahawakan mo lahat ng mga bagay na to, pakikinig, presence, respeto, appreciation, emotional safety,
Unti-unti mong makikita na hindi pala tungkol sa takot na maghanap siya ng iba ang focus, kundi tungkol sa pagbuo ng relasyon na wala siyang rason para maghanap pa sa labas ng kung anong meron sa inyo. Doon nagiging mas kalmado ang relasyon, hindi perfect pero stable, hindi laging masaya pero totoo. At higit sa lahat, hindi pilit, kundi pinipili araw-araw. Quick lang bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood, gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.